Tuloy ang biyahe ni Pangulong Duterte sa Lanao del Sur bukas. Sa kabila ng pag-ambush sa Marawi sa mga taga-PSG na bahagi ng kanyang advance party na kagagawan daw ng Maute Group. Tuloy naman ang pagpulbos ng militar sa mga taga-Maute sa bayan ng Butig. Saksi si June Veneracion. Tuloy ang bombahan at kanyunan sa ikalimang araw ng opensiba ng mga sundalo sa kuta ng Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Pero handa rin ang mga terorista. May sniper fire ng Maute papunta sa direksyon ng sundalong kumukuha ng bidyong ito. Hirap ang army dahil sa mga nakakalat na sniper ng teroristang grupo. Kaya sa pag-atake, kailangan ng tangke para maikubli ang mga sundalong papasok sa kuta. Mula naman sa ere, mga air asset ang pampulbos sa mga kalaman. Kaninang umaga, isang tenyente ang nasugatan. Nagkuhan kami ng ibang ruta. So, pag approaching namin doon na pick up yung pick up. Dito nasugatan yung kwarto. Yung unang tama. Hindi kayo naka-sniper yan? Tama yung sniper. Nakatago raw sa mga abandonadong konkretong bahay ang mga terorista. Nag-aabang sa mga lulusong. Aggressive yung kalaban in the sense na kasi nakadepensa sila ng maayos. Ayun yung advantage din nila kasi kabisado nila yung lugar. Kaya nilang magpalipat-lipat. Ayon sa Philippine Army, mukhang kinakapos na ng bala ang Maute Group. Problemado rin daw sila ngayon sa supply ng pagkain. Ayon sa AFP, 4 na po na ang napatay sa Maute Group, habang 21 naman ang sundalong sugatan. Sa Marawi City, pinasabog ang isang improvised explosive device sa gilid ng pangunahing kalsada sa barangay Matampay. Ginawa ito pagdaan ng convoy ng 5 military at 3 civilian vehicles. Ayon sa mga investigador, cellphone ang ginamit na triggering device. Malakas po yung pagsabog na mangyari kasi para matamaan po yung dumadaan na sasakyan. Sabi ko nga po, baka nandyan lang siya naka-lookout kasi hindi niya naman po makikita yung sasabog kung ilang kilometro siya, malapit lang siya dito. Sa paunang report na nakarating sa Army, pagsabog ng bomba, sumunod ang putok ng baril mula sa mataas na bahagi ng kalsada. Siyam ang sugatan. Ang ilan dinala sa Polymedic Medical Plaza sa Cagayan de Oro City. Ang mga taga-PSG ay advance party sa pagbisita ng Pangulo bukas sa Lanao del Sur. Kasama rin sa convoy ang ilang sibilyan mula sa Radio TV Malacanang. Pinutukan sila ng IED, tapos pinutukan sila. Mabilis lang parang inarush lang sila. Sa kasamang palad may casualty. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang biyahe bukas ng Pangulo na may kinalaman sa opensiba ng militar laban sa Maute Group. But I'm going there. The advice was to postpone. I said, no, I'll go there. And if possible, take the same route. Kung hindi ako lulusot, nandiyan naman. That's why we have a Vice President, Leni Robredo. Tingin ng Army, sympathizers ng Maute Group ang nasa likod ng ambush. Ang PNP, nanindigang may kinalaman din ng Maute Group sa tangkang pambubomba kahapon malapit sa US Embassy. Isinapubliko na ang computerized facial composite ng suspect na nag-iwan ng bomba. 44 hanggang 45 years old, 5'5" ang height, medium build at maputi. This might lead us to itong Maute Group ngayon, suffering heavy casualties, yung kanilang sympathizer na Abu Sayyaf, matagal ito nakatago dito, tawagan na lang nila yung kanilang sympathizer dito na ilabas mo na yung bomba yan para mag-create na diversionary move. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.